The sun is up, chasing the night away. Breathe in the air, feel the energy rise. A fresh start's here beneath the open skies. Good morning world, good morning internet. A million stories waiting to be met. Connections bloom, our voices intertwine. Good morning, let your light shine. Good morning friends, near and far we greet. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radyo at internet. Larga, Batangas. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Luis. Larga, Batangas. Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Luistro sa kanyang broadcast ng radyo at internet, ang mas pinalakas na Larga, Batangas Second District. Radyo at internet, sama-sama natin to kasama si Kong Jinky Bitrix Luistro. Para lang sa serbisyo, di ka mapapahinto. Ang boses ng bayan, bawat sulok abot dito. Balita, impormasyon, talakayan, malayang pananaw sa isyu ng bayan. Kabataan, senior citizen, kabuhayan, serbisyo sa tao, lagi kang maaasahan. Sina Ron Lozano, Coy Laura, din mga millennial broadcasters. Talakayan may diin, laging handa, laging aktibo. Sa Larga, Batangas, tunay na totoo. Good morning world, good morning internet. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, largang umaga ho, lalawigan ng Batangas, Second District. Pakinggan ang tinig ng pag-asa. It's a Friday today, unang biyernes sa buwan ho ng Agosto, taong 2025. Ano? Kamusta po kayo bayan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang karamdaman, lalong-lalo na ngayon na araw na ito ng Friday. Kamusta po ang lahat po ng mga kababayan po natin dito sa Second District of Batangas? Ito po ang programang Larga, Batangas Second District na mapakinggan, napapanood at live po tayo sa Air 1 91.9 FM, ang ating pong opisyal na istasyon. Ganun din po sa mga magkatutuwang na social media pages ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Luistro at ng ating Mayor Noel Bitrix Luistro. Pakinggan ang tinig ng pag-asa sa radyo at internet, ang boses ng masa, handog sa bawat isa, walang Sa lahat naman nakikinig po ngayon na nakatutok na sa ating programa, magandang umaga po, especially yung mga senior citizen po natin, no? At ganun din yung mga kabataan po natin, mga millennials, at ganun pa yung lahat po ng nakatutok sa internet. Kayo man ay nandito sa ating bansa o wala ho sa ating bansa, no? Tayo po ay sabi nga ay nagmamagandang umaga sa lahat ng mga kababayan po natin dito sa Second District of Batangas.
Sa lahat ng mga nasa social media, sa Facebook lalong-lalo na, magandang umaga po sa inyong lahat. It's a Friday today, sa lahat ng mga celebrants natin ng ating ikang ay birthday today. Happy birthday po sa inyong lahat. May you have more birthdays to come. Pinabati natin na magandang umaga muna yung mga nasa social media pages po natin. It's a Friday today. Siguro ay batiin muna natin itong mga nakatuto po ngayon. Si Kuya Herbert T. Castro Cabello, largang umaga po, magandang umaga po. Si Michelle, dating Ginoo de la Cruz, magandang umaga po, largang umaga po sa lahat ng mga kababayan po natin. Meron po natin ngayong activity, SLP dyan po sa San Pascual. Kaya maya po ay malalaman po natin ang mga aktibidades ngayon po ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Tuloy-tuloy na paghatid ng tulong sa ating mga kababayan dito sa 2nd District of Batangas. May antabayanan po natin yan kung ano po ang kaganapan ngayon dyan po sa San Pascual, Batangas. Alright, kamusta po kayo? It's a Friday today. Sana nga po ay you're having a good day today. At tuloy-tuloy po ang ating paglarga sa ating distrito, sa ating buhay. Diba? Friday today. And syempre sa pagsisimula po ng ating araw, tayo po ay ginagabayan ng ating every guessing is a blessing. Marami po tayong mga pag-uusapan rin mamaya. At base po dito po sa ating every guessing is a blessing ay hango naman po sa dyan to sa 1 sa versikulo ni 1, sabi dito po, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasasa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. So, ibig pong sabihin, malinaw daw pong ipinapakita ni Jesus ang ugnayan ng pag-ibig at pagsunod at hindi sapat ang simpleng pag-angkin ng mahal natin siya. Ang wagas na pag-ibig ay nakikita sa ating pagtupad sa kanyang mga salita at kapag tapat ang ating pag-ibig at pagsunod, may dakilang pangako ang Ama at ang Anak ay mananahan sa ating buhay. Yan po ang atin pong every guessing is a blessing na gabay po natin sa ating pang-araw-araw na buhay at sa ating paglarga. Samantala, marami po mga balita, mga impormasyon tayo pong ibabahagi po. Una-una na ito pong balita po na pagiging miyembro ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro bilang bahagi po ng JBC o yung ex-officio member ng Judicial and Bar Council. At syempre siya po ay chairperson ng House Committee on Justice. Ayon po dito sa balita, mas maraming liderato sa mga komite ng mababang kapulungan ng Kongreso ang inanunsyo kabilang ang makasaysayang pagkakatalaga naman kay Batangas 2nd District Representative Jerbil Jinky Beatrix Luistro bilang bagong chairperson ng House Committee on Justice nitong Miyerkules, July 30. Kilala bilang isa sa mga House Impeachment Prosecutors, si Congresswoman Luistro ay itinuturing na isa sa mga pinakamaimpluwensyang kababaihan sa Kamara na may matibay na paninindigan sa hustisya, integridad at rule of law. Ang kanya daw pagkakatalaga ay kinikilala bilang malaking hakbang tungo sa mas matibay at makatarungang pagtalakay sa mga usaping legal sa bansa. Sa ilalim na po ng kanyang pamumuno, inaasang paiigtingin pa ng Committee on Justice ang mga advokasiyang may kaugnayan sa judicial reforms, anti-corruption measures at mga panukalang batas na magsusulong sa integridad ng sistemang panghukuman. At ang Committee po on Justice ay isa sa mga pinakamakapangyarihang komite sa mababang kapulungan
na may mandato sa lahat ng usapin hinggil sa judicial at impeachment proceedings. Samantala, buong pwersa rin po nagkaayos ng Senator Alan Peter Cayetano at Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro sa kanilang bagong papel bilang ex-officio members ng Judicial and Bar Council upang isulong ang paunahing layunin ng konseho, ang pagtataguyod ng kalayaan at integridad ng hudikatura dito po sa ating bansa. Yan, makikita po natin sa ating screen ito pong pagiging miyembro dyan po sa Kongreso ni Congressman Attorney Jerbil. Sa Senado naman po, ang counterpart is Senator Alan Peter Cayetano bilang ex-officio member ng Judicial and Bar Council o yung JBC. Ito po ay napaka influential rin po nitong JBC at yung function po nila. At kabilang ho sa mga miyembro niyan, isa ho sa Kongreso at ang counterpart naman po sa Senado, JBC. So ngayon po ang hinahawakang papel ng ating Congresswoman Attorney Jerbil is chairperson ng Committee on Justice at the same time ex-officio member ng Judicial and Bar Council, yung tinatawag pong JBC. Pag meron po tayong pagkakataon ay malaman rin po natin sa atin ng Congresswoman Attorney Jerbil ano po ang nagiging papel o magiging papel ng JBC po yan mamaya po siguro mabigyan natin ng pagkakataon ang atin ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Samantala, marami po mga balita rin po yun nga pong ang ngayon pong pinag-uusapan, ito pong pagkaka-archive ng impeachment case o yung isinumiting impeachment case ng Kongreso dyan po sa Senado. At alam naman po natin, mahabang panahon po ito po ay hindi na-aksyonan at hindi po, sabi nga sinasabi po na hindi po naupuan pero mabilis po ang pagkaka-archive. Hindi natin alam kung ano pong ibig sabihin ng archiving when it comes to cases sa impeachment trial pero sinasabi po ng ilan, nagtatanong po ang marami, ito ba ay ibig sabihin ay totally dead na ang impeachment trial o itong impeachment case na inihain po dyan sa Senado? Pero ayon po naman sa panig ng prosecution meron pang pag-asa sabi po ng prosecution team. Ito po at yung naging pahayag rin po ng ating Congressman Attorney Jerbil sa kanya pong interview at sabi po ay pwede pang mabuhay ang impeachment complaint. Yan, anong ibig sabihin po nito marami po kasing umaasa rin naman even yung mga ordinaryong mga mamaya naman po talaga kasi nga po ito po ay naisumiti na sa Senado nakapag nanumpa na nga po yung mga sa 24 ilan ba yan 24 senators during that time and pero ngayon po may pending motion for reconsideration etong Kongreso na wala pa naman pong final na decision pa rin ang dito sa motion for reconsideration ang Kongreso at kaya sinasabi po ng iba dapat ay hindi na-archive daw ng Senado dahil dapat ay hinintay etong magiging desisyon ng Supreme Court yan po ang ngayon may mga pinag-uusapan so balanse naman po ang pagpapahayag ng panig ng prosecutions with respect to the Supreme Court kasi nga po yan po ang kataas-taasang hukuman po yan so namamagitan dito po sa mga usapin pag hindi malinaw ang mga usapin patungkol sa batas, syempre ang namamagitan po diyan ay Supreme Court so hinihintay po ngayon ang magiging desisyon ng Korte Suprema hinggil po dito sa tinatawag na motion for reconsideration ng panig ng
prosecution o yung House of Representatives siya kapagkat yan po ay pinagbotohan naman ng 1/3 and almost more than 1/3 ngayon naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya po ito ay na-transmit, ibig sabihin na ipahatid sa Senado dahil nga po majority agreed dito po sa impeachment case. Pero pagdating nga po sa Senado, yun nga po nagkaroon ng hindi agad sabi nga po yung sinasabi ng iba na forthwith ay hindi po nangyari yung forthwith. Kaya ngayon po ang naging desisyon is nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema yung sa kaso na this is unconstitutional, pero ngayon po umapila itong House of Representatives dito po sa kanila hong pagpapile ng motion for reconsideration. Pero ang nangyari dito po sa Senado naman ay pinagbotohan nila sa kanilang at sinabi nga po na i-archive muna yung kaso ng impeachment habang wala pa ito pong desisyon ng Korte Suprema regarding dito sa sinasabing motion for reconsideration ng House of Representatives. Po? And of course, ang House of Representatives yung mga prosecution team they always respect ito pong desisyon ng Korte Suprema at yun nga po iniintay po ng Kongreso ng prosecution ito magiging desisyon uli ng Korte whether doon sa kanila pong motion for reconsideration kung ano ba ang magiging final pang desisyon ng Korte Suprema. So hintayin po na siguro natin sabi nga ay pag ang kaso po kasi ay nasa korte na ay hindi na pwedeng talakayin yun. Sabi nga po ay sub judice na po hindi na pwedeng talakayin at hintayin na lang po natin ang magiging desisyon ng Korte Suprema. So yan po yung mga mabibigat na balita po na pinag-uusapan po diyan po sa Kongreso at alam naman po natin ang ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro is one of the prosecutors, isa ho sa mga prosecutors at isang supposedly ay gaganap po bilang isang prosecutor diyan po sa impeachment trial na sana ay mangyayari yun. Pero marami nga po mga bagay-bagay na siyempre kaso po ito kailangan may mga apila, may mga pagpapile ng mga apil na diyan po sa of course ang appeal po ngayon is in the Supreme Court. Sa serbisyo at balita. Alright, dito po sa ating distrito naman no nakaraan po natalaki rin po natin ito pong kalagayan po ng Tingloy at naging bisita po natin ang Tingloy Mayor Larry Alvarez and Vice Mayor Mikey Alvarez tungkol sa sitwasyon po ng Tingloy after the typhoon at habagat napakatindi rin po ng mga sabi nga pinsala na nangyari po diyan sa Tingloy Batangas sa panahon ng bagyo at sila nga po ay nakaharap diyan sabi nga sa open sea po kasi ang Tingloy Batangas kaya madalas lalong-lalo na pag ito po ay ang bagyo ay nandito po sa ating lalawigan ng Batangas ay ang Tingloy Batangas po talagang hindi yung maiiwasan na meron ng mga pinsalang nangyayari po. Pero mabilis naman po ang aksyon ng ating sabi nga ay pamahalaang pambayan ng Tingloy Batangas. Katulong na rin po ang ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro dito po sa mga lugar na napinsala po ng bagyo dyan po sa Tingloy, Batangas. And sabi nagpapasalamat rin po ang Tingloy dahil buong suporta po. Totoo naman po ang suporta po ng
magkatuwag na serbisyo rin po ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro at ng ating Mayor Noel at talagang sinusuportahan po ang Tingloy Batangas po para sa kanilang mga programa rin dyan. At isang nga po sa mga malalaking proyekto sana nga po ay tuluyan ng matapos at magkaroon pa ng mas maraming pondo yung Circumferential Road dyan po sa Tingloy, Batangas at isa ito sa mga inaasahang talagang magbibigay ho ng ginhawa. Hindi lamang ginhawa sa transportasyon kundi pagbubuso ng ekonomiya ng Tingloy, Batangas dahil imagine mo maiikot mo na yung buong Tingloy, Batangas dito po sa Circumferential Road and this happened, ito pong proyektong ito ay nangyari sa panahon ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Sabi nga po ng ating Congresswoman Attorney Jerbil yung mga maliliit pong bayan hindi pwedeng mahulian sa kaunlaran at sa suporta at sa mga proyekto manapay sila po ay bibigyan talaga ng pansin para sa atin kaunlaran ng 2nd District of Batangas. Marami pong mga development po dito sa ating 2nd District of Batangas katulad diyan po yung pagtatayo ng napakalaking international port diyan po sa Bawan, Batangas. And this will really boost the economy of the 2nd District of Batangas and gateway ng progreso dahil kapag may port po talagang po yan international. Imagine mo international port and sinasabi nga po sa report ng DOTR na almost 2 million a year na mga container yung pwede yung pumasok dito po sa port of international port of Bawan in the making soon ito po ay ito yata po ay matatapos sa taong 2027 first quarter ng 2027 so ibig sabihin 2 years ay in the making yung pong port diyan sa Bawan yan and this will really help us hindi lamang siguro po sa ekonomiya ng 2nd District of Batangas but also dito po sa ating humbansa imagine mo ito po ang utos rin ng Pangulo na pabilisin yung progreso sa pamamagitan po ng mga ports pagtatayo ng mga ports and imagine mo siguro puno na rin yung port ng Manila kaya dito na sa Calabarzon area po especially sa Batangas naman po talaga ang economic gateway ng Calabarzon ito pong Batangas talaga and Batangas City ito po at dito sa Bawan, Batangas yan po ang mangyayari diyan yan and pasalamat po tayo 2nd District of Batangas ang na napagtutuunan po ngayon ng sabi nga ay ng progreso ng ating bansa. Tunay na totoo 22 minutes makalipas ang 9 o'clock in the morning. Tingnan natin kung may update sa tayo dito po sa San Pascual, Batangas Alright, ano pa ang mga kaganapan po sa ating distrito ng Batangas. So mula Kongreso hanggang yun, isa ho sa ngayon rin ay pinag-uusapan ito pong Sustainable Land Classification and Protection Bill na na iniyain po ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Ang title po ng batas is Sustainable Land Classification and Protection Bill. Sabi nga po, and I quote, sabi po ng ating Congresswoman Attorney Jerbil, bago pa man maubos ang ating kagubatan, bago pa man mapuno ng semento ang ating mga sakahan, at bago tuluyang lumala ang epekto ng pagbabago ng klima, ngayon na po ang tamang panahon upang kumilos. Yun, napakahalaga po ito. This is a bold move to safeguard the nation's ecological balance and ensure food security for future generations. Congresswoman Attorney
Jinky Beatrix Luistro has filed the Sustainable Land Classification and Protection Bill in the House of Representatives. Ano po itong batas na ito? Ano? Ito po ay magbibigay ng proteksyon dito sa mga lupang sakahan rin po natin na alam naman po natin ngayon po sa bilis ng development or rapid urban development or rapid growth ng ating bansa, minsan ay isasatabi po natin yung mga kapakanan po ng sabi nga ay siguro unang-una yung mga magsasaka po natin sapagkat sila po ang tinatamaan dito yung mga magsasaka po natin na yung land conversion and yung land use na tinatawag po kaya nga po ito ay magbibigay ng sapat na proteksyon dito sa mga magsasaka, dito sa mga may-ari ng lupa na hindi i-convert into commercial use dahil siguro patungkol rin ito sa mga nasa lokal na pamahalaan po natin na bigyang proteksyon etong mga may-ari po ng lupa na siguro dahil at naku-convert into commercial use ito po ang layo ng batas na ito. And of course, food security dahil pag wala na po tayong mga lupain, sakahan, ika nga, saan po tayo magtatanim, diga? Saan pa po tayo magtatanim? Kaya napapanood ito, this is really a bold move of our Congressman Attorney Gerbil to protect and ensure food security for future generations. Ito pong batas na ito. Ang tawag po dito ay Sustainable Land Classification and Protection Bill. Yan po sa pag magkaroon po tayo ng pagkakataon sa atin ng Congressman Attorney Gerbil na makapanayan po natin ngayong araw ay marami po tayong mga maidi-discuss na mga usapin at mga batas na sabi nga po inihain ngayon sa Kongreso. And this is a 20th Congress ito ay 20th Congress na kasapi po ang ating Congresswoman Attorney Gerbil Jinky Beatrix Luistro. Marami pa simula pa lang itong mga nagiging papel ng ating Congresswoman Attorney Gerbil Jinky Beatrix Luistro diyan po sa Kongreso. Ang dami pong imagine mo, Committee on Justice and Judicial Bar and Bar Council o JBC. Yan po ang magiging papel ng ating Congresswoman Attorney Gerbil Jinky Beatrix Luistro. Casters, talakayan may diin, laging handa, laging aktibo. Sa Larga, Batangas, tunay na totoo. Alright, muli, batiin mo natin ulit mga nakatutok na yun. Marami yung mga nanonood na ngayon. Si Ate Gloria de Villa, good morning, Kuya Ron. Ayan. And si Perla Bulaklak, yan, mga palagian po nating tagapakinig at tagapanood. Lynn Atienza, largang umaga po from Tejero, San Luis, Batangas. Uy, mga taga San Luis, Batangas, good morning. Happy Friday. Larga Maria Donabel Duncan. Yan. Yun, si Peli Bautista, good morning. Magandang umaga. Si Anthony Salazar, good morning. Si Kuya Reynald Del Mundo, Kuya Reynald House, Bawan headquarters po natin. Largang Friday morning everyone. J. Marsolis and Marcelina de Pasupel, Larga Bawan. Si Casosimo de Los Santos, basta idol ko si Kong, magaling siyang at totoo Ma'am Luistro. You know totoo naman po at kung babasahin lang po ito, puntahan natin po ang Facebook account ng ating Congresswoman Attorney Gerbil. Basahin po natin yung mga reaksyon sa kanya pong interview. Ito po ang punta po kayo sa Facebook page po natin sa YouTube channel po natin sapagkat nandun rin po yung mga video ng ating Congresswoman Attorney Gerbil Jinky Beatrix Luistro. Ganun po sa Instagram rin, lahat po suportahan po natin ang Instagram page ng ating Congresswoman Attorney Gerbil Jinky Beatrix Luistro. Ito po yung
mga reaksyon rin patungkol po dito sa naging pahayag rin po at interview sa DZMM sabi po dito mas magagaling yung mga congressman. Yun sabi nga totoo naman po sabi dito, I strongly agreed, Kong Ruistro. Wala pang dudunong pa sa mga taong sumulat nito. Yun, siguro po ito tungkol sa saligang batas po yung pong naging reaksyon ng mga kababayan po natin. Sabi po dito, I really admire this talented representative Congresswoman Jervin Luistro for her strong discernment to pursue the motion for reconsideration thanks to the SC. Thank you for enlightening the Filipinos. Ito po ay reaksyon ng buong mundo po buong bansa. Ito, basahin po natin yung magagandang sabi po dito Attorney Jinky, mabuhay po kayo. Nice to hear that from you, Kong. Sabi po dito, ilaban nyo, Ma'am Luistro, na matuloy ang impeachment. Wag po kayong pumayag na i-dismiss dahil kung ganyan ang gagawin, ganon at ganon pa rin gagawin nila sa February. Yun nga po ito po reaction po to ng mga kababayan po natin ito po ay binabasa lang po natin. Sabi po dito, Attorney Luistro, mabuhay po kayo. Sana wag po kayong titigil sa paghanap ng katotohanan. Ito po very encouraging po yung mga positibo po halos lahat ang mga ito po ay binabasa po natin sa YouTube channel po punta po kayo sa Kong Jinky Beatrix Luistro YouTube channel ang hanapin po nyo Kong Jinky Beatrix Luistro TV. Yun po ang YouTube channel at makikita po nyo po yung reaksyon at ng mga kababayan po natin sa nagiging pahayag po ng ating Congresswoman Attorney Jervin sabi po dito, we give due respect to the most dedicated and efficient congressman of the House of the Congress. We expect them to be in the House of the Senate next election. Isang reaksyon rin po nakakalungkot ang ating Pinas sa mga nangyayari ngayon. God help po ang mga kababayan kami na nasa baba na walang kakayahan ang mga mahihirap. O nga po sinasabi po nung ilan sino ba ang matatalo dito sa paghahanap po ng hustisya dito sa ating at pananagutan this is accountability we're not speaking of only persons o mga taong sabi nga nila po nandito sa sa kasong to we're talking about accountability. Yan po ang palaging sinasabi pa rin po ng mga kababayan po natin and even the House of Representatives at ang role ng at yung sabi nga pagtupad dito po sa ating saligang batas sabi po dito reaction rin buti pa si Kong Jinky magpaliwanag magpaliwanag ng maayos na walang kodigo. Oo nga alam po ng atin ng Congressman Attorney Jervin ganyan po siya kagaling watching from Morong Rizal sabi po dito at a woman of knowledge and integrity and we are lucky to have you. Yun ito po binabasa po natin ito
Sabi po dito naman ng isang taga Quezon, ano? Go for Senator, ma'am! May makakatulong sabi, makakatulong po ako ng konti sa inyo. Ayun, go for Senator, ma'am. Sabi po ng isa po ditong netizen po natin, no? Dito po sa YouTube channel ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luis. Yan, at dito naman po sa social media at sa Facebook page, yan po, binabasa lang po natin yung pong mga nagiging reaction po ng mga kababayan po natin. At hindi lang po dito sa Facebook, kundi sa iba pang mga pages ng ating Congresswoman Attorney Jervil. J. Marsoles is watching. Good morning! Largang umaga po sa ating lahat, sabi ni Jasmine Reyes. Tita Welda Abanilla, good morning po. Si Dolores C. Jordan, Gloria De Villa, si good morning, ano pa, hindi ko mabasa yung iba, no? Maria Donabel Duncan, Lina Tienza, good morning from Tejero, San Luis, Batangas. Yung mga nanonood, marami rin pong nanonood, mas marami po yata nanonood sa YouTube, sa YouTube channel po natin, Ito naman po, posted naman po ito sa YouTube channel po natin, and ilalagay rin po natin sa Instagram, ganun po sa TikTok, Kaya activated lahat po ng pages po, Kaya wala pong hindi po pwedeng sabi nga ay mawala po kayo sa informasyon coming from the 2nd District of Batangas, because we are all streamed sa lahat po ng mga pages at social media accounts ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luis. So all you have to do is like, share, follow, and subscribe sa ating mga Facebook and social media accounts. Kasama sina Ron Lozano, Cory Laura din, mga millennial broadcasters. Talakayan may diin, laging handa, laging aktibo. Sa Largang Batangas, tunay na totoo. Pakinggan ang tinig ng pag-asa sa radyo. Okay, binabati rin natin ng congratulations itong mga cum laude po natin at mga certified Beatrix Scholar po natin. Binabati natin si Mary Grace G. Dimalibot. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Management, cum laude lang naman. Diyan po sa Batangas State University sa mga Beatrix Scholar po natin. Si isa pang cum laude po natin, si Anne Denise Luwalhati, Bachelor of Physical Education. Diyan po naman sa Batangas State University pa rin, At ganun din ang iba pa mga scholar po natin, alright, iba pa mga scholar po natin. And ito nga po pala, meron pong yung mga test na scholar po natin, bread and pastry production, dyan po sa San Pascual, Batangas. So tuloy-tuloyan po niyan po ang paghatid po natin ng mga kurso rin ng test, mahalaga po yan, yung mga vocational courses na inahatid po, and shielded welding rin, and bread and pastry production sa San Pascual, Batangas. Okay. Good morning friends, near and far we come. Oras po natin 37 minutes makalipas so ang alas 9 ng umaga. Sa atin ng pagbabalik, iba pang mga balita at impormasyon at syempre mga kaganapan dito po sa 2nd District of Batangas. Diyan lamang kayo manatili nakatutok sa atin ng programa dito sa Air 191.9. Syempre sa atin ng lahat ng social media accounts ng atin ng Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luis Ron. Turn it up!
one is always on. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaundaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Ditlix Luistro. Larga, Batangas. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Ditrix Luis. Larga, Batangas. Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Ditrix Luistro. Turn it up! Turn it on! Where we at? Air Air One is always on. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaundaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Ditlix Luistro. Larga, Batangas. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Ditrix Luis. Larga, Batangas. Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Ditrix Luistro. Balik ko tayo sa programang Larga Batangas Second District na mapakinggan, napapakinggan sa Air 191.9 FM sa lahat ng mga kalarga po natin na nakatutok po sa radyo sa pamamagitan ng Air 191.9. Kayo man ay nagdo-drive ngayon, yung mga driver po natin, ngayon man ay nasa inyong mga tahanan, sa mga senior citizen po natin, at sa lahat po na ginagawang orasan rin ang radyo. Oras po natin 42 minutes makalipas so ang 9 o'clock in the morning. It's a Friday morning. Ngayon po ay August 8 na. For those who are celebrating their birthday today, happy birthday po sa inyo ngayon. August 8, 2025. Ngayon po ay buwan ho rin ng wika. Ang Agosto At alamin nga po natin kung ano ang mga pangyayari ng buwan ng Agosto dito po sa ating bansa. Ano mga nangyari sa nakaraan? Alright. Power. Ito palang buwan ho ng Agosto, August 8. Dito po sa International Cat Day o yung pagkilala sa mga pusa at kalikasan ng kanilang kontribusyon sa ating buhay. May ganun po pala, International Cat Day, yung pagkilala sa mga pusa at kalikasan ng kanilang kontribusyon sa ating buhay. Yun, August 8, ngayon po pala yan, yung pagkilala sa mga pusa at kalikasan. Yun, napakahalaga rin po talaga yung kaya nga po diyan sa Kongreso, I think
meron po diyang pinapanukala yung animal protection ng isang batang congressman rin sa animal protection at yun. Mahalaga rin po talaga na na nabibigyan proteksyon ito po mga sabi nga yung mga alagang hayop po natin di ba? Yung may mga nakikita po tayong naaabuso rin po talaga yung iba nga pinapatay pa yung mga hayop pero meron pong existing law dyan regarding po dyan sa animal protection right or animal welfare protection ng ating mga alaga po Samantala, takuan po natin ang mga balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Friday, August 8. Ito po ang mainit na balita po ngayon. Ito pong sinasabi ang Senado daw po ay minadali ang paglibing sa Zara impeachment. Ito po ay naman kay Speaker Martin Romualdez. Ito ang pagkadismayang tanong ni House Speaker, why the rush? Ito po ang pagkadismayang tanong ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez saan niya ay minadaling desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte kahit hindi pa tapos ang usapin sa Supreme Court. And I quote, the House acted in good faith. Why the rush? Question ni Romualdez. At sabi pa rin po dito ay sinabi ni Romualdez na ang impeachment na sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na patay na matapos ma-archive ay hindi pa tapos dahil hindi pa nag-i-issue ng final ruling ang Korte Suprema sa kanilang motion for reconsideration. Ito po yung tinatalakay rin po natin. There is no final ruling kasi nga nagkaroon po ng filing of the motion o yung MR, motion for reconsideration, and the House is still waiting for that final ruling. Noong Agosto 5, naghain ng Kamara ng MR, inaatasan naman ang SC na ng SEC Vice President Sara na magkomento dito. And with regards to the motion for reconsideration, meron pong atas naman ang Supreme Court na magkomento naman ito pong panig ng Vice President. Ipinahayag pa ni Romualdez na naninindigan ng Kamara dahil tumatalima ang mga kongresista sa kanilang constitutional duty na kumilos hindi para sa kanilang mga sarili kundi para sa mga mamamayang Pilipino. And sabi nga po ay kasi nga po nakasaad naman po sa saligang batas po natin at sinusunod lang po ng ating Kongreso kung ano po ang nakasaad sa saligang batas. Yung nga po marami po mga katanungan dito po sa mga pangyayaring ito with regards to the impeachment trial po. And yung impeachment po hindi naman po ngayon lang ito mangyayari o nangyari ang siguro ang pinakamalaking dapat po nating tingnan dito ano ang magiging mga rules sa susunod pa mga impeachment na maaring mangyari dito sa ating bansa dito sa mga desisyon na ito na nangyayari po ngayon. Alright. Yan pa rin po yan po ang mga maiinit pong usapin ay sabi naman po dito sa isang balita, BP Sara impeachment sa 2026 posible daw ang muling paghahain ng impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte sa 2026 ayon kay House Prosecutor at Akbayan Representative Shell Diokno nitong Huwebes. Sa ulat ng isang istasyon, sinabi ni Diokno na pwede pa ulit maghain ng impeachment case sa 2026 kung pananatilihin ng Supreme Court ang desisyon na unconstitutional ang inihahing reklamo naman laban sa Vice Presidente. Sabi po ni Diokno, kung talagang sarado na yung lahat ng kalsada para ituloy ang impeachment, pansamantala ngayon, yung pinaka-last resort syempre ay mag-file ulit pagdating ng February 2026 yun. Kasi nga, kung ang magiging ruling po ng Supreme Court is unconstitutional, we really need to respect po. Pero sabi po ng isang mambatas dito, posible pa rin naman daw sa taong 2026, that's next year
Nauna rito, 19 na senador ang bumoto ng pabor na i-archive ang impeachment case laban naman sa Vice Presidente. Mayorya ng mga senador ay naniniwala na dapat igalang ang ruling ng SC na nagsasabing nalabag ang 1-year bar rule kaya unconstitutional ang articles of impeachment na ipinadala ng House of Representatives sa Senado. Samantala, naniniwala naman si Senator Lito Lapid na kahit pa na-archive ang reklamo laban sa Vice Presidente ay makabubuting magpaliwanag pa rin ito sa taong bayan. Kaya nga po merong impeachment trial para mabigyan ho ng puwang at yung panig ho ng Vice Presidente yun nga lang po nakakalungkot ito po ay patuloy na naaantala. Ang pag-archive rin anya ng impeachment ay hindi nangangahulugan na meron o walang sala si BP Sara. Yun nga po, yun ang katanungan rin doon. At mananatiling katanungan dito po sa ating mga mamayan kahit ito po ay hindi natuloy o hindi matutuloy itong impeachment. Ibig sabihin wala hong sabi nga ay dapat hong sagutin pa rin with regards to the case and the accountability na sinasabi po ng prosecution panel. Live na radyo at internet, sama-sama natin to kasama si Kong Jane, Beatrice Nuestro, panalo sa service. 10 minutes before 10 o'clock in the morning, sa iba pa mga balita po natin dito po sa ating bansa, mga balitang pambansa, narito pa iba pang sabi pa naman po dito sa isang balita isang solo nagdeklara ng laban kontra katiwalian, impunidad. Suportado daw ng isang mambabatas ang naging pahayag at hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na labanan ang katiwalian at mainit na pagkatanggap sa katagang mahiya naman kayo sa State of the Nation Address noong July 28. Sa isang pahayag ay nagdeklara si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos na labanan ang katiwalian at impunidad sa pagsusulong ng transparency at panagutin ng lahat ng opisyal ng pamahalaan sa maling gawain. Yan ang po talagang always na panawagan po dahil sabi nga po malaki talaga ho ang nagagawa ng katiwalian especially sa pondo ng gobyerno dito sa atinong pag-unlad ng atinong bansa Mga millennial broadcasters, talakayan may diin, laging handa, laging aktibo. Sa Largang Batangas, tunay na totoo. Pakinggan ang... Samantala sa iba pa mga balita po natin sa oras na 52 minutes makalipas on 9 o'clock in the morning, mula naman dito sa isang pahayagan uli. Pangulong Marcos sinuspindi ang pag-angkat ng bigas ng 6 na pong araw. Ibig sabihin na 2 buwan. Sinuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 60 days na lahat ng importasyon ng bigas simula sa September 1, 2025. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na ginawa ng Pangulo ang hakbang matapos konsultahin ang mga opisyal ng gabinete sa kanilang 5 araw na state visit sa India. Ayon po kay Gomez, layo ng suspensyon na maprotektahan ang mga lokal na magsasaka sa pagbaba ng presyo ng palay ngayong panahon ng anihan. Panahon ng anihan ngayon So mabuting hakbang po ito ng ating pamahalaan Matatandaan na inirekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel kay Pangulong Marcos na taasan ng taripa sa mga imported na bigas para hindi malugi ang mga magsasaka. Yun. And siguro isa ho talaga sa dapat kong isulong ng ating pamahalaan itong pagpapaunlad ng agrikultura, kasama ho yan sa mga State of the Nation Address simula pa nung manungkulan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos talagang kasama ho sa mga programa yan na paunlarin pa at iangat
ang sektor ho ng agrikultura sapagkat this is equals to food security rin po ng ating bansa, ano. Kapag ang atin pong agrikultura ay mataas ang production, di ba? Hindi lamang po ng palay, ng iba pa mga pagkaing pang-agrikultura, ano, o mula sa agrikultura, napapalakas rin po nito yung food security ng ating bansa, ano. Kaya ano po dapat natin gawin? So, kailangan po natin ng suporta sa ating mga magsasaka, ano, at yan po ang isa rin sa mga focus ng ating pamahalaan, ano, na palakasin ang agrikultura dito ho sa ating bansa. Samantala, balitang 4-piece naman. Ito daw kasambahay, yung mga janitor, pasok na sa 4-piece. Kinukonsidera ng Department of Social Welfare and Development ang mga house helper, yung mga kasambahay po natin, at janitor na ibilang na sa mga beneficiaryo ng 4-piece. Ito ay ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ay bahagi ng enhancement na gagawin ng DSWD sa 4-piece na may 17 taon na ang implementasyon. Matagal na rin po pala, no? Na nakakatulong ito pong 4-piece dito po sa ating mga kababayan. 17 years. Anya, kailangan lamang na sila ay nasa below threshold o sumasahod ng hanggang 8,000 kada buwan at may maliit na anak o nasa 0 age hanggang 18 taong gulang na pinag-aaral. Binigyan din ng Dumlao na bukas ang DSWD sa anumang enhancement sa implementasyon ng 4-piece tulad ng suwestyon ni dating DSWD Secretary at Senator Erwin Tulfo na nagsasabing gawing one-time, big-time livelihood grants o ibigay sa mga beneficiary ng 4-piece kaysa conditional cash grants. Ang mahirap dito, no? Pag one-time, big-time yan, no? Baka magastos ka agad, ano? Ito po ay sa pamamagitan daw ho ng one-time, big-time livelihood grants. Ibig sabihin, ay siguro bibigyan ho sila ng kapital, ano, para makapagsipulan po ng mga negosyo, ano, itong nasa 4-piece, ano. Which is also good, ano. Ang kailangan lang siguro bantayan po natin kung paano yung magiging implementasyon, ano, dahil pag ibinigay mo na yan, maaring one time big time ay one day rin lang, ano. Di ba? Yun ang problema dyan, ano. At talagang magawan po nila ng paraan, ano, ng mga tatanggap na yan po ay magamit sa livelihood program po nila, ano. Alam naman po natin, ano. Pag ganito pong one time big time, kaya ang gobyerno po ay hindi siguro ginawa na one time big time yan, no? Kaya conditional cash grants yan po, ibig sabihin ano pa ito, monthly po na natatanggap ng mga kababayan na kasapi ho ng 4-piece, ano. Pero maganda po yan, no? Yung panukalang ring yan, no? Na bigyan po ng sa halip na conditional cash grants, ano, ay mabigyan ho ng kapital siguro, ano, sa kanila hong livelihood, ano, o yun sa negosyo, siguro negosyo, no, para simula ng maliit na negosyo, yung mga kasapi po ng 4-piece, ano, yun po siguro ang sinasabi po dito, ano. And yun, siguro ang dapat lang hong gawin ng ating ng gobyerno, kung ito man po ay ganito po ang suggestion ni dating DSWD Secretary, ano, ay siguraduhin, ano, na yung pong pondo na one time big time for the livelihood grants ay talagang magamit po, ano, sa livelihood ng mga kababayan po natin at hindi agad maubos isang araw, ano. Baka yung one time big time ay one day big time yung mangyayari, ano. Pag kasi hawak mo na yung pera, ano, masyadong temptus, ano, nagastusin ka agad, ano. Pero for sure yan po ay may mga policy, ano. Hindi naman po yan ibibigay kaagad-agad na o kandaraka na ibibigay, at ito po yung dadaan sa mahigpit husing pulisiya
if ever ito pong suggestion na ito ay i-grant po ng DSWD and 17 years na po pala ng 4Ps ang implementasyon at malaking tulong po may mga graduates na nga rin po ng mga pamilya na natulungan po ng 4Ps malaking tulong po ng gobyerno sa atin mga kababayan. Kahit po marami mga komento, di ba? Pero of course, at the end of the day, katulad nga po ng mga tulong po natin dito sa ating mga kababayan, at the end of the day, yung pangangailangan po ng mga kababayan po natin at natutugunan ng pamahalaan, which is a direct, sabi nga ay tulong, help from the government, ano po ba ang function talaga ng gobyerno, kundi tulungan ang ating mga mamayan na ngayon po ay yung mga kababayan po natin na yung iba naman po talaga walang-wala kahit nagsisikap talagang ngayon po napakahirap po talaga ng panahon po ngayon reality check marami pa nga pong mga bansa rin na mas mahirap pa sa atin pero dito at least dito po sa ating bansa ito po ang kagandahan rin ng gobyerno na tumutulong sa ating mga kababayan kahit sa kabila po na marami po kasing pumupuna sa mga ayuda ano bang gagawin ng pamahalaan? Siyempre tulungan po ang ating mga kababayan na nangangailangan po in terms of education, yan po ang laman ng SONA, edukasyon, kalusugan, at yun, kalusugan ng ating mga kababayan dito sa ating bansa. At tuloy-tuloy na tulong and yun, itong sabi nga ay programa ng gobyerno ay maiparating po natin sa taong bayan. Katulad po ng ginagawa ng ating Congressman Attorney Jerbil, siya po hindi tumitigil sa paghahanap po ng mga tulong pa na maipapahatid sa ating mga kababayan, di ba? Dito po sa 2nd District of Batangas sa panahon ng ating Congressman Attorney Jerbil talagang sabi nga aktibo po ang tulong ng gobyerno I believe meron po ngayong gagawin diyan po sa San Pascual check nga natin. Alright, at yun sa tulong natin ng pamahalaan yan. Pag-uusapan na naman po sapagkat ito pong mga kasambahay daw po at mga janitor ay pasok na dito sa 4Ps na tinatawag po. Ito po ay 17 years na pala na nagsiservisyo from the DSWD na talaga namang nakakatulong dito po sa ating mga kababayan. Informasyon, talakayan, malayang pananaw sa isyu ng bayan. Kabataan, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Samantala, dito po naman sa ating distrito, ano po mga kaganapan dito sa mga balitang distrito po natin, Pahapyawan po nga natin yung mga iba pang mga balita dito po sa ating distrito. Diyan naman po sa Lubo, Batangas, sa Lubo, Batangas, sa ating balitang distrito, nagsagawa daw ho ng pagpupulong ang mga opisyal at miyembro ng Lubo Public Vendors Association sa pangunguna ng Punong Bayan Mayor Geronimo Emong C. Alpiler, kasama sina Municipal Budget Loriadel M. Ilagan, LTOO Officer 3 Arian Chazel A. Romero at Market Supervisor 3 Reggie U. Kagida upang talakayin ang mga issue, concern at kahilingan sa palengke ng Lubo ngayong noong August 7 kahapon.
Ang pagpupulong ay sinagawa bilang tugon upang mapabuti pa ang sistemang ipinatutupad sa araw-araw. Binibigyan din rin sa pagpupulong ang kahalagahan ng mabilisang aksyon at tamang koordinasyon ng mga miyembro sa pagpapalakas ng ipinatutupad na alituntunin tungo sa mas ligtas, maayos at disiplinadong pamilihan. Samantala, dyan rin po sa Lubao, Batangas, ngayong araw po ay pinapaalalahanan po ang lahat simula ngayong araw, August 8, 2025 ay magkakaroon ng animal checkpoint sa mga entry at exit points ng bayan ho sa mga biyaherong may dalang baboy. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng Office of the Municipal Agriculturist base sa rekomendasyon ng ASF Task Force upang patuloy na matugunan ang pag-alala ng ating lokal na pamahalaan sa issue ng ASF. Yan, no? Alam na po natin, yung Lubao ang tinamaan talaga ng ASF last year. At magkakaroon po ng pagdidisinfect sa nasabing checkpoint sa mga sasakyan na may dalang baboy mula sa iba't ibang bayan. Sa mga sasakyan naman po ay hahakot at maglalabas ng baboy mula sa loob at labas ng bayan ng Lubao. Siguraduhin may kaukulang mga dokumento at permit. Yan po ay paalala po ng Lubao dun sa mga sasakyan daw po na hakot at maglalabas ng baboy mula sa loob at labas ng bayan ng Lubao ay siguraduhin may kaukulang mga dokumento o permit. Ang aktibidad na ito ay gagawin po upang masiguro ang kaligtasan ng mga alagang baboy at maiwasan ng African swine fever na makapasok muli sa bayan ho ng Lubao, Batangas. Yan ho, inaagapan po kasi nga po active pa rin yung ASF so ngayon pong araw to sa mga nakikinig po at nakatutok sa Air 191.9 kung kayo po ay nakamonitor and you're going at pupunta po kayo sa Lubao, Batangas for dito po sa delivery at sa pag-exit sa mga biyahero po ngayong araw po may animal checkpoint sa mga entry at exit points ng bayan ho ng Lubao, Batangas. Yan po ay hatid paalala ng Mayor po ng Lubao, Batangas, Mayor Jeronimo Emong C. Alpiler at ng Lubao Public Information Office. Yan po ang kanilang paalala. Yan po ay nakapost sa kanilang Facebook page. Tayo ang bida. Batangas, tuloy-tuloy ang kwento. Para sa bayan, walang hinto-hinto. Samantala, dyan naman po sa Mabini, Batangas, ang pamahalaang bayan po ng Mabini sa pamumuno ni Mayor Noel Beatrix Luistro ay nakikiisa sa mandato ng Department of Interior and Local Government sa pagpapatupad ng layunin ng ahensya na paigtingin ang pagtatanim ng mga halamang prutas at gulay sa mga barangay upang matugunan ang problema sa kagutuman at upang maalalayan ang mga nasa sektor ng agrikultura. Ang mandatong ito ay naisakatuparan sa iba't ibang barangay ng bayan ng Mabini sa pagtutulungan ng Office of the Municipal Agriculturist sa pamumuno naman ni Ginoong Constancio Ronald D. Castillo. Siya po yung na-interview natin at ang buting Municipal Local Government Operation Officer Judith Pay D. Torres na mahagi po ang lokal na pamahalaan ng mga buto at binhi ng iba't ibang uri ng prutas at gulay at namigay din sila ng fertilizer para maalalayan ang paglago ng mga halaman. Regular ding bumisita ang mga kawani ng Office of the Municipal Agriculturist at DILG sa mga taniman sa barangay upang magbigay ng mga payo at seminar sa mga nangangalaga ng mga pananim para masiguro ang magandang ani. Diyan po naman sa Mabini, Batangas. Yan po ang balitang distrito po. Marami po pong mga siguro sa susunod pong programa po natin para marami po tayong maibahagi mga impormasyon dito po sa ating mga kababayan. Isyu ng bayan, bataan, simple citizen, kabuhayan, serbisyo sa tao, lagi kang maaasahan. Kasama sina Ron Lozano, Coy Laura Din, mga millennial broadcasters, talakay
bayan may diin, laging handa, laging aktibo. Sa Larga, Batangas, tunay na totoo. Pakinggan, pakinggan ang tinig ng pag-asa sa radyo at internet. Ang boses ng masa, handog sa bawat isa, walang iwanan. Larga, Batangas, tagumpay ang sambayanan. Pakinggan, pakinggan ang tinig ng pag-asa sa radyo at internet. Ang boses ng masa, handog sa bawat isa, walang iwanan. Larga, Batangas, tagumpay ng sambayanan. Larga, radyo at internet, tayo'y magkaisa sa serbisyo at balita. Oras po natin, 9 na minuto makalipas so ang alas 10 ng umaga. Larga, Batangas, tuloy-tuloy. Ano pa tayong ibang mga balita at impormasyon na ating ibabahagi ngayong araw na ito ng Friday. It's a Friday today. And siguro greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga celebrants for today na nagse-celebrate po ng birthday nila ngayon. Happy birthday sa lahat ng mga celebrants, especially mga senior citizen po natin celebrating their birthday today. Oras 10:10 in the morning. Manatili nakatutok pa rin po dito sa Air 191.9 at sa atin ng Facebook page, sa social media pages ng atin ng Congressman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Turn it up! Turn it on! Where we at? Air Air One is always on. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaundaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Welcome back to the program. Ito ang programang Larga, Batangas, 2nd District na atin ng Congressman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Napapanood, napapakinggan po sa atin ng social media accounts, maging po sa radio sa pamagitan po ng Air 191.9 FM. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa paghahatid ng mga balita at impormasyon, mga balitang pambansa at iba't ibang mga balita po sa atin ng bansa. Samantala, dito po sa balitang metro naman po natin, yung rehab daw ng EDSA busway sisimulan ngayong taon. Kinumpirma ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na nakatakda ng simulan ngayong Oktubre ang rehabilitasyon ng EDSA busway at inaasang matatapos sa susunod na taon. Ang pahayag ay ginawa ni Dizon sa pag-inspeksyon sa EDSA busway North Avenue Station at iba pang transportation facilities sa Elliptical Road, Quezon City, kasama si Department of Budget and Management Secretary Mena Pangandaman at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Dizon, inaasahan nilang kapwa masisimulan ngayong taon ang Phase 1 at Phase 2 ng rehab project. Nabatid na sakop ng Phase 1 ang 4 na kasalukuyang busway station
kabilang ang Monumento, Bagong Baryo, North Avenue at Guadalupe. Samantala, ang Phase 2 naman ay nakakasakop ay 3 pang istasyon, kabilang ang bagong busway station na itatayo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange at Cubao. Yun, ang Phase 1 ay nagkakahalaga ng 212 million habang 200 million naman ang Phase 2 dyan po sa EDSA Busway. Ano, napaka-aktibo nitong DOTR Secretary po natin, no? At siya po yung palagi natin nakikita, no? Na sa mga pag-i-inspect po ng mga proyekto ng ating gobyerno. Samantala, mga balitang probinsya naman, mini dump truck hulog sa bangin, 8 ang patay. Talagang kailangan po nating ibayong ingat po, no? Lalong-lalo yung mga bumabiyahe po ng malalayo, ano? Ano naman po, no? Talagang standard po na i-check po natin yung mga sasakyan po natin. If we are traveling sa malayong lugar, ano? Lalo pat hindi bago ang ating sasakyan. 8 katao ang iniulat na nasawi, habang 15 pa ang nasugatan makaraang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang mini dump truck sa kahabaan ng matarik na bahagi ng highway sa Sitio Platacan, Barangay Christian Nuevo, Libak, Sultan Kudarat noong Miyerkules ng hapon. Noong Miyerkules pa ito, no? Idineklarang dead on arrival po ang mga biktima sa tinamong sugat at pagkakabali ng mga buto. 15 po ay nasugatan ay mabilis na naisugod naman sa ospital. Ang 2 ay dinalaman sa Sultan Kudarat District Hospital. Ayon po sa ulat, ang mini dump truck ay galing ng barangay Puloy-Puloy patungong Cotabato City nang biglang mawala ng preno ang sasakyan sa palusong na bahagi ng matarik na highway. Naku, pag ganyan po, ano, syempre pag pababa po, ano, o matarik na pababa, o pataas, pababa o pataas man yan, ano, kailangan mo talagang maayos po ang sasakyan mo, no? Lalo't may mga sakay ka o mabigat na ang iyong sasakyan, no? Kadalasan yan po yung mga pagkakamali na rin po, no? Siguro, no? Driver's error or sasakyan, no? Sinasabi nga po nila na madalas naman po yung mga aksidente ay error ng mga nagmamaneho, ano, at hindi po ang sasakyan, no? So ingat po tayo, ano, sa atin mga paglalakbay, hindi lang po dito sa yung pangyayari pong yan, no? Kundi dito po sa atin, no, tayo po ay aalis na atin ng tahanan at maglalakbay po na malayong lugar. Make it sure na check po talaga, ito standard naman po yan, no, sa pag-check po ng ating mga sasakyan. Samantala, sa iba pang mga balita po natin, eto pa, bago tayo pumasok sa ating mga balitang probinsya pa rin. Samantala, ito pong balita naman dito po sa missing Sabongeros. Naka-recover daw po ng mga buto, kabilang ang 2 bungo ng taong ngipin at iba pang personal na kasultan sa patuloy na search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake kaugnay ng kaso ng missing Sabongeros. Ayon naman po sa Department of Justice nitong Huwebes, inilantad ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano sa mga mamahayag ang mga larawan ng mga na-recover kung saan makikita ang mga buto, 2 bungo ng tao na ang isa ay may ngipin, mga buhok, gula-gulanit na damit, tsinelas, t-shirt, pantalon at iba pa na nakuha ng PCG diver simula July 29 hanggang August 4. Naniniwala naman si Clavano na ang mga ngipin na intact pa sa mga bungo ay maaring maimat sa dental records ng mga nawawalang sabongero at magagamit din sa DNA matching sa samples na nakuha naman sa mga kaanak ng mga biktima. Humingi na umano ng tulong ang DOJ sa University of the Philippines Pathology
at Anthropology Department sa tulong ng forensic expert na si Dr. Raquel Portun, pati na rin sa mga eksperto mula sa Japan para suriin ang mga hinihinalang labi na posibleng konektado naman sa mga nawawalang sabongero. Yan, siguro kailangan talaga po natin ng kailangan ng tulong po ng mga eksperto na rin mula sa ibang bansa, no, para sa independent investigation na rin siguro, no, dito po sa sinasabi nila pong missing sabongeros. Samantala, ano ba mga pangyayari po dito sa ating lalawigan ng Batangas? Dito po sa ating lalawigan, sa panguna po ng ating Governor Vilma Santos Recto, Fisher Folks sa mga beneficiary ng AX na lalawigan ng Batangas patuloy na tumatanggap ng tulong galing sa Kapitolyo. Muli nagtungo ang delegasyon ng pamahalaang panlalawigan sa direktiba ni Governor Vilma Santos Recto kasama ang iba't ibang departamento na naatasang magpaabot ng cash and food augmentations sa mga bayan ng Balayan at Lemeris at lungsod ng Calaca. Kasabay na mga mangingisda nakatanggap din ng tulong pinansyal ang mga benepisyaryo ng Aid to Individuals in Crisis Situation o AX. Bahagi rin ng aktibidad ang muling pag-arangkada ng Mobile Community Kitchen ng Provincial Social Welfare and Development na pinangasiwaan naman ng mga kawani na naturang tanggapan. Nakiisa sa pamamagi sina Provincial Social Welfare and Development Office Head Ethel Luistro bilang kinatawan ni Governor B. Balayan Mayor Eliza Ermita Abad, Calaca City Health Officer Dr. Sharon Ona, Lemery Executive Assistant Attorney Cristel Aliza at yung iba pa po at mga lokal na opisyal ng pinuntahang bayan po dyan sa bayan ng Lemery, Balayan at lungsod ng Calaca. Sa mga beneficiaryo ng AX ng lalawigan, yung mga Fisher Folks dito sa lalawigan ng Batangas na patuloy na tumatanggap ng tulong naman mula sa pamahalaan pang lalawigan o sa atin ng Kapitolyo sa panguna ng atin ng Governor Vilma Santos Recto. Kompleto po tayo, no? Panlalawigan, pang-national, mga balita po natin, no? Oras po natin, 21 minutes makalipas so ang alas 10 ng umaga. Ngayong araw na ito ng Friday, let's greet again sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig po ngayon. Ito, marami na. Lynn at Chensa. Rayalen Laturan, magandang umaga po. Si Ella Marie Brucal, largang umaga, good morning. Si Ruth Reyes, si Arnel Cabs Cabral, yon. Si Bernie Abo, Edna Gonzalez, good morning. Si Jamer Solis, si Jasmine Reyes, Edna Gonzalez, Dolores C. Jordan, yung mga taga-Talon, San Luis, Batangas, si Ate Gloria Divilla, si Zairab, mga baliktad ng pangalan. Perla Bulaklak, Maria Donabel Duncan, yan yung mga nanonood. Dito naman po sa YouTube channel po natin, puntahan po natin ang YouTube channel ng ating Congressman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Dun sa mga naging reaksyon sa kanya pong pahayag at interview yung sa DZMM, ito pong interview sa DZMM. Sabi po dito sa YouTube channel, mabuhay po kayo Madam Congresswoman Luistro. Sabi po dito ni Lolita Tudayan 1890. Sabi dito, I love listening to Congresswoman Jinky Luistro.
thank you for bringing her again to your show. She is one of the best in the legislative branch of our government. Thank you so much. Hoping you will be one of our senators soon. Yan po, no? Dito sa YouTube channel na po. Sabi po dito, go for Senator Ma'am, our kababayan. Yun, from Chaong, Quezon. Sabi po dito naman, isang reaction rin po, no? Dito po sa mainit na balita po for na archiving of the impeachment, ano? Sabi po dito ni JT De La Cruz, correct po kayo dyan. Yung mga framers ng Constitution dapat pinapakinggan kasi sila ang mas nakakaalam kasi sila ang sumulat. Yun po ang reaction, ano? Ito po yung binabasa na natin, ano? Reaction po itong mga kababayan po natin dito sa balita rin po, no? Hindi lamang po dito sa naging pahayag ng panig ng prosecution, kundi dito sa nangyayari po, ano? Dito po sa impeachment case, ano po? Sabi niyo po dito ay sana po sa 2028 marami sa inyo na qualified sa position sa Senado ay wag na po patumpik-tumpik sana yun, patumpik-tumpik. Yan po, ano, mga reaction na binabasa lang po natin. No? Congressman Luistro is remarkably one of, if not the most eloquent members of the Philippine legislature, the Senate included. She continues to espouse the voice of reason, particularly at this time of political turmoil. The nation can stand a chance as long as we are represented by her kind. Greatest respect to you. Yun, sabi po ng isa hong netizen po natin. Yung iba yung mga violent yung mga reaction, ano? Hindi natin bumabasa, no? Sabi po ay inaano lang po natin, no? Ini-scan lang po natin yung mga reactions and opinions ng mga kababayan po natin. This is not our opinion. This is the opinion of our netizen, ano, regarding nga po dito sa pangyayari ngayon dito sa impeachment, ano. Sabi po dito, Kong Luistro ay tunay na defender. Yun, medyo violent yung ibang mga reaction, no? Alright. Lagi Batangas, tuloy-tuloy ang kwento. Para sa bayan, walang hinto-hinto. Alright, yan po, no? Hindi natin mabasing iba, medyo mga violent reactions, ano. Alright, still we are inviting everyone to like, share, follow, subscribe, support at social media pages ng ating Congressman Attorney Jerbil. Ulitin po natin yung mga iba't ibang mga social media pages po ng ating Congressman Attorney Jerbil, Jinky Beatrix Luistro. Kapag po kayo ay nasa YouTube, ano, all you have to do is type in ito pong Kong Jinky Beatrix Luistro TV, Jinky Beatrix Luistro TV, or simply type in Kong Jinky Beatrix Luistro. Lalabas na po yung YouTube channel, ano. And sa Instagram naman po natin, ano, kasi updated na po tayo ngayon ng ating mga posts sa lahat ng mga social media pages ng ating Congressman Attorney Jerbil. Ang keyword lang po naman nyo
is Kong Jinky Beatrix Luistro, ano. Kong Jinky Beatrix Luistro. Yan man ay sa Instagram, ano. Sa TikTok, same thing, ano. Sa TikTok po ay Kong Jinky rin, ano. Yun, Kong Jinky Beatrix Luistro, TikTok. At dito naman po sa X naman po natin, o sa Twitter ay Jinky Beatrix Luistro. Basta Kong Jinky Beatrix Luistro or Jinky Beatrix Luistro, anything ano, ay mag-a-appear po yung mga social media pages na po ng ating Congressman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, ano, where you can get a lot of information, especially those from the 2nd District of Batangas na nasa abroad, ano, na pumapalo po at marami po talagang nagpapalo, ano po. Ano, basahin rin po natin yung nasa Instagram, ano, ng ating Congressman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, ano, kasi may mga post po tayo dito, ano, sa Instagram. Sabi ay Attorney Luistro is very professional in answering questions. More power. That's the reaction sa Facts First Tonight interview ng ating Congressman Attorney Jerbil. Sabi, yan ang matino at marunong na abogado. Very knowledgeable at hindi bastos. Yun. Ang ganda naman po nung reaction na, no? Sabi po dito sa interview, ano, at yun ang na-appreciate rin po natin sa atin ng Congressman natin. Malinaw, sumagot sa mga katanungan, mahinahon, ano. Kasi may mga nai-interview na, ano, halos sumigaw na. Pero ito ating Congressman Attorney General, very, ano, sabi nga ay mahinahon, ano, sumagot, ano. Pero mahinahon at malinaw, ano, yung mensahe agad ho nating naiintindihan. Yun ang mahalaga doon, maintindihan po yung mensahe, no? Yung the messenger is clear, ano. The message is clear through the messenger. Yun kasi ang models of communication, ano, yung message, yung medium, saka yung receiver, di ba? Dapat sa receiving end, malinaw niya naiintindihan. Alright, oras so natin, it's 31 minutes makalipas. So ang alas 10 ng umaga, isa na namang edisyon ng ating programa. I hope meron po kayong mga napulot na mga impormasyon, mga balita, no? And dito po sa ating programa, especially when it comes to the news, galing po sa ating 2nd District of Batangas. Alright, may mga ibabahagi rin akong ano sa inyo, mga impormasyon, ano. Mahalaga rin po ito na atin maintindihan rin, no. Sabi po dito sa isang post ng Brain Maze, ano, yung walking just 7,000 steps a day can reduce your risk of dementia, yung pagkalimot, ano, by 38%. Yung pala mahalaga po pala yung ano, no, tayo po ay naglalakad-lakad talaga, no. Hindi man tayo tumatakbo, tayo po ay maglakad. Kaya ang ginagawa ko rin dito pag pag yung sobra-sobra na po yung pagkakaupo ko, ano, talagang naglalakad ako, ano. Dito po sa lugar ko, ano. And sabi po dito, walking just 7,000 steps a day can reduce your risk of dementia by 38%. Siguro to sa mga senior rin po, no? At to sa mga umiidad na rin. Heart disease by 25%. Kaya ano, sabi nga po, ano, may nabasa rin po ako, no, na mas mga effective daw po yung paglalakad kaysa yun po tayo nagja-jogging, ano. And sabi po dito, walking just 7,000 steps a day can reduce your risk of dementia by 38%, heart disease by 25%, and early death, umaagang pagkasawi, by nearly 50%. Ito po ay base naman sa pag-aaral. Uy, maglalakad na ako. Kaya ano, no? Very common po yan sa mga probinsya, no? Dito sa probinsya po, ano? Unlike po dito sa mga urban areas po, no?
Pwede naman lakarin, sasakay pa ng tricycle sa probinsya, no? Kahit ilang kilometro yung mga tao naglalakad talaga, no? Kaya siguro mapapansin niyo po mas mahaba ang buhay ng mga tao na nasa probinsya dahil exercise sila, lalong yung mga magsasaka po natin, di ba? Pupunta sila sa mga kanilang mga lupang sakahan. Sila po ay naglalakad lang, ano? Kaya everyday exercise sila. Base po sa pag-aaral, ano? Ma-share ko lang, ano, which is very important rin na information. Walking just 7,000 steps a day, ibig sabihin, malayo na napupuntahan mo, reduced your risk of dementia by 38%. Heart disease, by 25%, and early death, o yung maagang pagkasawi, by nearly 50%. Ibig sabihin, effective po itong walking, ano, as a form of exercise, ano. Kaya, yun, lakad na lang tayo. Pag tayo sumakay, pag malayo na, malapit rin naman pupunta natin, sakarin na lang po natin, ano. Sa ibang bansa nga, no, pag, sa panunood ko rin po ng mga videos, ano, sila dun may mga bansa talagang kahit ang lalayo ng mga lugar, especially kahit urban yun, for example, I usually watch yung sa New York, ano, na mga video, ano, hindi ko na kikita doon yung maraming mga sumasakay. Nakikita ko doon mga naglalakad, ano, ng mga tao. Yun, di ba? As a form of exercise, ano, mahalaga po yan, no, sa atin ng kalusugan, sa mga mamay po natin, hindi man mga mamay, sa lahat po natin yung mga, kasi ngayon, sabi nga po dito, ano, bilang panghuli rin, ano, na atin yung maibabahagi when it comes to health, sabi po dito ng isang quote, bilang pagtatapos ng atin ng programa, happiness is the new rich, inner peace is the new success. Yung bago daw hong kayamanan o ay yung kaligayahan, yung inner peace ay ang bagong tagumpay. Inner peace is the new success. Health is the new wealth. Yun, ang kalusugan ay ang bagong kayamanan, and kindness is the new cool. That's coming from the positive energy. Alright, let's be positive. Wag lang sa virus, ano. Let's be positive sa atin ng buhay. Maging positibo tayo, no. Sabi nga po ay kung ano man yung natatanggap nating mga biyaya, dapat po nating lagi pong ipinagpapasalamat. Thank you, Lord. Buhay pa ako. Thank you, Lord. Meron po kayong makakain sa umaga, sa tanghali at sa hapunan, ano. Diba? Yan man ay hawot or not, diba? Tayo po ay nagpapasalamat. Alright, sa ngalan ho ng ating ng Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro, ng ating ng Mayor Noel Beatrix Luistro, para sa Larga Mabini, ano, at ng ating ng katandem si Coy Porto Laura. Ako na po ang inyong gwapong broadcaster, Sir Ron Luzalo. Maraming salamat po at magandang umaga, Pilipinas. Sana po ay maging ligtas po tayo for this weekend, and happy weekend. Na makamasa, sadya siyang tunay, bitis na may puso ang pag-alaga niya. Tunay na'y paglalang. Turn it up. Turn it on. Where we at? Air Air One is always on. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaundaraan, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas, Second District.
Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas, Second District. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luis. Larga, Batangas, Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro.